Ngayong gabi sa tanan, update ako sa kapatid ko sa landslide sa Masara, Davao de Oro. So, konting tulong po sa kanya kahit pambili lang daw ng mga kaldero, mga plato at iba pang kagamitan kasi ubos lahat sa landslide na tabunan ng kanilang bahay. So, konti lang po yung naitulong ko sa kanila. At least may naitulong ako kasi po hindi naman rin ako mayaman. Medyo marami din naman ako mga loans. So, yun lang ang konting tulong ko na nakakatulong din para sa kanila. So, ito po ang nangyari sa Masara, Davao de Oro landslide. Kawawa naman, maraming patay doon. Buti na lang nakaligtas po ang kapatid ko. So ngayon, nangangailangan sila ng tulong, humingi ng tulong sa akin. So yung lang nakakaya ko ang nabigay sa kanila. Binigyan ko sila. Sobrang kawawa naman. So wala silang kaldero, mga plato, lahat-lahat ng gamit nila ay natabunan ng landslide. So humingi sila ng tulong bilang kapatid. So binigyan ko sila ng 1,500 only kasi hindi naman ako maraming pera at saka puro loan din ako. So yun lang ang nakakaya ko. Pag susunod naman, sa susunod naman, if may pera na naman ako uli, so ayun, kawawa naman sila, maraming namamatay. Buti na lang ang kapatid ko ay hindi siya nakasakay sa bus. Paano na pag nakasakay, daming namamatay. Yung kasama kong guro, ang kanyang kapatid ay nagtatrabaho din doon, namatay, natabunan. So thank you Lord na ligtas naman ang kapatid ko. Sa ganitong sitwasyon, mahirap. Pero ngayon, nagtatrabaho pa rin siya doon sa Apex Mining. Kasi wala namang ibang mapagtrabahuan. So risky talaga guys. Pero paano? Gusto ko siyang tulungan. Pero hindi naman sapat yung sitwasyon din namin. Mawa din ako sa kanila. Sana nga balang araw. Sana nga ang Diyos nagprotekta palagi sa kanila. Kasi kawawa talaga sila. Walang ibang magawa. Risky ang buhay nila. Nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon para may hanap buhay. Hirap talaga guys. Naawa ako sa kapatid ko. Pero wala na ako wala ding magandang pagtrabuhan dito. Ito yung kapatid ko guys. Nailigtas siya sa sa trahedyang yon, sa landslide. Masara, Davao de Oro. Sana ligtas siya palagi at patubayan ng Diyos, proteksyonan. Yun po ang palaging dasal namin, buong pamilya. Mahirap talaga guys. Sobrang hirap. So ito yun ang aming message, naghihingi sa akin ng tulong. So nabigyan ko ng 1,500 guys. Kunting tulong. Yun lang po ang naibigay ko sa ngayon. Wala din namang ibang tumulong sa kanila, sa mga relatives namin. At saka buti na lang may natutulong din doon sa evacuation center. Kunting tulong lang talagang naibigay namin sa aking kapatid guys. So hanggang ngayon guys, nagtatrabaho pa rin siya sa Apex Mining. Kahit delikado pero wala namang ibang panghanap buhay.